Hi! Lumipat na kami sa aming bahay sa Dubai! So, nag-i-impake ako ngayon. Nag-a-unpack ako ngayon ng mga boxes. So, una sa kusina kasi napaka-importante ng kitchen. Kasi magluluto-luto ka, alam mo na. So, teka lang, ba't ko ba ito nilipat? What am I doing? Na-distract agad, ano. So, lipat na lang natin tong camera para hindi ako mahirapan. Hinay-hinay lang, hindi ako nagmamadali kasi kanina pa ako nagmamadali. So, balik-balik ako doon sa apartment. Kasi nga, may delivery dito nag-aantay. Tapos, susunduin pa si Zaira. So, buti na lang talaga andito yung mama ni Bruce. Siya yung play kay Zaira. So, ngayon, nasa taas silang dalawa, naglalaro ng Lego. Si Bruce naman may meeting. At yung ingay na naririnig nyo ay may delivery guy dito na nag-assemble din sa ni Bruce sa kanyang toaster pala namin, pure stainless. Kaya dinala talaga namin. Paano ito? Ina-assemble yung ni Bruce, yung kanyang furniture sa office. Desk furniture or office furniture ang tawag. Ayun, nakatapos na ako ng isang box, which is good. So, dito ko nilagay yung mga namin, kutsara. Buti na lang meron kaming ganito. Kasi sa yung original talaga na paggawa nitong bahay, yung kitchen, walang ganito. Wala to. So, ang laki ng tulong. Dito yung mga, so doon yung lutuan. Tapos, wala kasi yung mapaglagyan eh. Walang drawer. Walang drawer doon. Ito lang yung drawers. Parang ang sarap na i-renovate agad-agad ba? Ito pala siya. Okay. Asan yung na ito, partner? Ito lang muna yan. Tapos may pan. Ayun, nakatapos na ako ng isang box. Meron pa akong ilang box pa ba? 14 more boxes na bubuksan. Bumili pala ako ng kortina sa doon sa shower. Oy. Oh no, maliit yung niya. Asan yung partner nito? Yung mga hook, wala siyang mga hook. Sa shower ba? Doon sa taas kasi lang siya, bathtub. Bathtub? Oo nga. So, tingnan natin kung may hook doon. Otherwise, atin itong i-return. So, walang hook doon. So, hindi ko siya ma-hang. So, I have to return it. Ano ba naman yan? So, tapos na yung kitchen. Hindi pa kami nakabili ng plato pala. Si Bruce kasi, meron ako napili. Si Bruce kasi ayaw. May pagka-arte-arte kasi ng asawa ko. Parang siya yung palagi nasa kitchen ba? Hindi naman, ako naman. Anyway, napaka-importante na parehas kayo mag-asawa agree sa mga bagay-bagay. Hindi na ikaw lang yung may gusto. Are you not gonna buy that plate that I put in Amazon? Yeah? Kami ni Bruce ay mahilig sa tea. Especially yung mga loose tea. So, plano kong magtanim ng mente dito para mas maganda kasi yung fresh ba? Yung hindi dried. Kasi yung nabibili natin mga tea kasi mga dried, diba? Pero hindi ko sinasabi na hindi yun maganda. Pero mas maganda talaga yung fresh. So, bumili ako ng tea na actually, nadismaya ako kasi akala ko talaga wood to kasi para siyang wood. Kaya napaka-buti talaga na magbasa, no? So, ganito yung itsura pala niya. Pero ito perfect to para sa pandalawahan. Ay, naku. Akala ko talaga wood siya kaya para siyang wood eh. Nagmamadali na kasi ako kagabi na mag-purchase na ba para magdating sila ngayong araw. So, ayan. Plastic pala siya. Pero ang mangyayari dito is, dito mo lalagay yung loose tea. Lagay mo dyan, tapos lagyan mo ng tubig.
Ayan. Tapos, pag ready ka na, happy ka na blend na siya, lahat ng tea. So, ang mangyayari ay, i-open mo lang, ganun mo lang to. Yan, baba, ganyan. Mag-open siya. Yung doon sa loob, mag-open. Okay. So, kailangan ko siyang isauli. Kasi plastic. So, ngayon dito sa Dubai, tinatry namin na lahat ng bibili namin ay natural. Natural na material ba? Kung mayroong options. Pero kung wala talagang options, so plastic. Pero siguro may mahanap kami mga natural. Yung mga wood. Kalimutan ko itong ilagay. Example, wood yung made, ganun. So, saulin natin to. Return. Okay. Next. Ito na yung aming water. Magagamit ko na to sa watermelon juice. Dito ko to ilalagay. Kasi, gamit na gamit to this time. So, ever since nag-watermelon juice ako, na ang ganda talaga na result. Nag-watermelon juice ulit ako araw-araw. At anong pangalan ito? Kapasting ng watermelon juice ulit. I was just holding the knife and the scissors. Now it's gone. Oh, there's scissors here, but there's 2 scissors gone. Spray. Yan. I'll be juicing a lot. Kasya ba? Ay, ito sa gilid. Kasya naman pala. So, dyan lang nalalagay. Ganyan ba? Parang pangit. Ang pangit. Dapat maganda pala, no? Ayan, tapos yung KitchenAid natin. Iyan. Ayan. Okay. So, at least yung KitchenAid, mababa lang siya. Okay. Push ko lang ito doon. Yung mga stainless namin, mga gamit, andito na. So, I look forward na magamit yung mga stainless namin. Kasi, mas healthier ba? Ayan. Yung Teflon kasi masama talaga sa kalusugan. So, lagay ko dito. So, ganito yung dito opening. Ayan siya. So, 2 door ang mag-o-open. Ayan. Napaka-awkward kasi maliit lang yung nalagyan. Pero, mina-maximize nila yung drawer ba. Dito naman tayo sa taas. Hindi ako ng tissue. Yan. So, taas tayo. Dito sa toilet. Lagyan natin sa mga aparador yung aming toiletries. Ayan. Tapos tingnan nyo yung itsura ng aming kwarto. Yan. Boxes. Kalat. So, nilabhan namin yung duvet cover. So, ngayon lang talaga namin nilabhan. Kasi dito na kami matutulog ngayong gabi. Nakahang dito. Ayun. So, yung aming washing naman ay mayroon siyang dryer. Kaso, nilabhan namin lahat. Kailangan namin. So, pag dry na lahat, ay aayusin namin yung bed. Kasi si Zaira maagang natutulog. Okay, so kailangan ko, hindi pa dumating yung hanger ko. Nag-order ako ng napakadaming hangers. Alam niyo, ang mura ng hangers dito yung non-slip na hanger. Kasi ang mahal ng ganitong klaseng hanger sa UK. Ang mura dito. Kaya nakabili ako ng 100 pieces sa amin ni Bruce. Tapos 50 pieces kay Zaira.
So, maraming mga cons naman or magandang pangyayari or magandang bagay dito sa sa Dubai kasi mura yung mga bilihin ba, yung mga ganito. Ngayon, ba't walang internet dito sa taas? Tika lang. So, arriving today pa. Yung hangar ni Zaira. Kailan ba darating? Arriving today din. Ayan. Okay, ayusin ko na lang yung hindi naman kailangan i-hanger. Okay, start na. Ito na yung aming bagong pillow sa IKEA namin nabili. At ito ay may material na natural. So, ang material niya ay 100% cotton, yung fabric niya. Tapos yung nasa loob nito ay duck feathers and duck down tumble dry. At 10% duck down pala. Ayan. So, cotton yung ito. Tapos, 90% duck feathers, 10% duck down. I'm not sure what's ano yung duck down. Pero, ayan. So, natural material siya. At saka, yung aming duvet, nasa kwarto ako ngayon. Buksan lang natin to. Tanggalin na natin tong mga, kasi maingay to pag pag hihigaan mo, maingay yung mga label. Ayan. So, ito yung sitwasyon ng aming kwarto. Ay. So, habang nagganito ako, yung aming linen, yung cover na itong mattress ay ito, wina-wash sa baba. So, yung nabili naman naming washing ay may dryer. So, i-dry namin. So, hindi na kailangan siyang i-hang ba. Ano ba to? Another pillow. So, dalawang klase yung binili ni Bruce na pillow. Ano naman to? So, itong pillow naman na to ay 100% cotton, pocket lining, duck down, at saka duck feathers. Ayun. So, natural din siya. Ayan. Kunin natin yung iba sa baba. Kukuha din ako ng lalagyan ng mga basura. Kikip natin to. Kasi maganda naman siya nalalagyan. Okay. Nahintay ko talaga yung ano ko ba. Yung aking hangers para mahang ko itong mga damit. Kasi mamaya, ano na naman to, magugumot-gumot naman. Ano pa naman ng mama ni Bruce. Kaka-plansya pa naman niya. Sayang yung effort ba. Kunin natin yung ibang mga ano sa baba. So, bubuksan natin ngayon ang duvet. Tingnan natin kung ano yung material ng duvet. Yan. So, yung duvet namin, hindi siya ganun kakapal kagaya nung duvet namin sa UK na napakapal. So, ganyan lang siya. Ayan. Tapos, ang material nito, so, andito, 100% cotton, filling 90% duck feathers, at saka 10% duck down. So, ganun palagi pala. Ganun yung ano nila material. So, tatanggalin natin to. So, I believe, tanggalin ko lang ba kasi. Pinanggol ko lahat. Ang pagkakaalam ko kasi, hindi siya paplantsahin. Pwede siyang i-wash. Pero, hindi ko maintindihan. Anyway, search ko na lang. Ayan. So, eto. Eto naman, doon sa kwarto ng mama ni Bruce. Kay Zaira pala to. Ito pala. So, yung mga bed namin dito ay super king. At,
ano, dito sa mama ni Bruce. Lagay ko lang dyan. At eto is another pillows. So, bali, 4 na pillow dito sa kwarto namin. Yan. Ito naman, pillow sa mama ni Bruce. So, alam nyo, next month, pupunta naman dito yung ano. Ay, dito pala yung ano ko ikakat dapat. Kinat ko lahat. Alam nyo, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Sa lahat ng mga bagay, pinasalamatan ko yung Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya sa akin na asawa. Kasi, alam ko talaga na nirespeto ko ng asawa ko sa lahat ng bagay. Sa financially, especially na yung wala akong contribution financially nung simula nung nabuntis ako, ganun. Tapos, pero syempre, hindi naman ako, masipag ako talaga sa bahay. Masipag ako sa lahat. Ganyan. Nag-agree kami na hindi ako magtatrabaho dahil financially okay naman. Mag-focus sa anak namin kasi para ma-feel ng anak namin yung pagmamahal ng parents ko. Kahit hindi lubos-lubos kay Bruce kasi for work siya, sa akin, yung 100% ma-feel ng anak ko na yung time ko sa kanya. So, ngayon, nung binili namin itong bahay, pangalan namin dalawang nakalagay sa titulo nito. So, lahat ng mga process namin dito sa bahay, magkasama kami kasi kami dalawa papirma. Tapos, yung pumunta kami doon sa, na-meet na nga namin yung seller, yung may-ari nitong bahay. Alam nyo, yung lalaki lang yung, pumunta doon. At siya lang din nagpirma. So, ibig sabihin, yung kanyang asawa, so, Indian yung may-ari ng bahay na to. Yung asawa niya, hindi nakalagay yung pangalan sa titulo nito. Diba? So, makikita nyo talaga yung pagkakaiba na marami talagang tao na, alam ko na kahit na hindi lang Indians, maraming mga tao na kahit na mag-asawa, kanya-kanya pa rin ba? Para bang, ano lang ba yung, parang roommates lang ba? Na magkasama sila, mag-asawa, pero sa lahat ng mga nila, bills nila, ganun, kanya-kanya sila ng savings. Hindi ko nakikita talaga yung harmony ng ganun, pagsasama. Although, alam ko na maraming mga tao na mas gusto yun. Pero, kasi yun parang para sa akin kasi yung sabi nga ng Panginoon, maging isa kayo. So, ibig sabihin, dapat lahat ng desisyon nyo parehas. Kung mag-asawa kayo, lahat magiging isa na. So, financially, isa na. Desisyon nyo, isa. Diba, para isa lang din yung patunguhan nyo. Kung may bibilhin yung isa, sasabihin sa isa, tapos magdedesisyon kayo sa isang bagay na naisip ng isa. So, lahat ng mga naiisip nyo is magiging isa. Diba? So, may harmony ba? Sabi ko may harmony talaga yung aming pagsasama financially kasi napakadami mga mag-asawa na naghihiwalay dahil sa financial. At yun nakakalungkot. Pero kung tutuparin natin or i-obey natin yung aral ng Panginoon, utos ng Panginoon kung paano mamuhay dito sa mundo, magkakaroon ka talaga ng harmony of peace of mind or peacefulness sa inyong pagsasama. Ang Panginoong Ama ang lumikha sa atin. Binigyan na tayo ng pagkain, ng earth na matitirhan, ng healthy na lupa para matamnan, para tayo makakain, makatanim, makakain. Tapos, binigyan niya tayo ng aral kung paano mamuhay dito sa mundo na hindi gumawa ng masama. At kung paano mag-asawa, kung paano mag-isip, kung dapat yung puso ay malinis, yung mga ganun. So marami siyang tinuro sa atin kung paano mamuhay para maging masagana, maging peaceful. May harmony ang ating pamumuhay, hindi lang sa since maging nanay ka, lahat tinuro niyo sa atin, mag-asawa, paano ba maging nanay, napakadami. Paano maging ama, respetuhin mo yung asawa mo, di ba ganun? Ikaw naman asawa, o ikaw babae. Oy, yung timer ko sa laundry. Tapos, sinabi nilang
Tapos sinabi din ng Panginoon na tayo mga babae, magpasakop tayo sa ating asawa kasi sila yung parang leader ng tahanan, 'di ba? So, pero hindi ibig sabihin na kung ano yung sinasabi ng asawa mo kahit na masama is anong gagawin mo. Ibig sabihin lang na ano ba? Dapat siya yung leader ng tahanan, hindi ikaw. Magpasakop. So, ang panahon kasi ngayon, maraming mga babae na parang masasabi ba na independent na kaya nila na walang lalaki, ganun-ganun. Nasa sa atin naman kung gusto natin mag-asawa o hindi eh. Pero pag ganun kasi na mindset na hindi tayo magpasakop sa ating asawa, magkakaroon talaga ng away-away, walang harmony ba? Kaya yung utos ng Panginoon talaga ay para magkaroon tayo ng harmony, masayang pagsasama. So yun yung aking napansin. At saka ever since na nagpasakop ako sa asawa ko, wala na kami mga away-away. Kasi nga, hindi na ako kung nagagalit siya, hindi ako nagagalit. Yung ganun ba? Kasi iniintindi ko at nagpasakop ako sa asawa ko at ino-obey ko yung utos ng Panginoon. So ayun.